yan. Paki-accept na lang po 'no, para meron tayong, babalikan 'no. So, start ko na mag-share screen 'no. Pakibantayan po ng ating mga mikropono 'no and, pumunta po tayo sa tahimik na lugar 'no, kung saan makakapag-focus tayo na makinig 'no, para maunawaan natin 'tong, ishi-share ko ngayong gabi na napakagandang opportunity. So, ayan. So, nakikita na po ba yung aking, share screen? Kindly type nga po diyan kung nakikita na. Yan, yes coach, yan. Yun, thank you so much. So yung pag-uusapan natin ngayong gabi or yung ishi-share ko kasi 'no, is to make a new source of income. So, marami tayong puwedeng gawin na new source of income, eh, 'no, maraming puwedeng mag-alok sa'tin ng, opportunity kung paano kumita 'no, pero hindi natin sigurado 'no, kung yung opportunity ba na yun or yung pagkakakitaan ba na yun is, for long term 'no, legit ba, legal 'no, and, yung gusto natin 'no, yung pangmatagalan talaga. No, and alam ko karamihan sa atin dito is naghahanap talaga ng, new source of income 'no, kaya nga po tayo nandito sa, meeting room ngayong gabi 'no, kasi bukod sa kung ano mang ginagawa natin, kung may trabaho tayo or kung may, business tayo na traditional at gusto natin mag-diversify or magdagdag ng portfolio 'no, eto idi-discuss ko na puwede niyong i-consider 'no, na idagdag na new source of income. So, ano ba 'tong new source of income na sinasabi ko 'no? How to make money online 'no? Dahil sa digital age na tayo ngayon, karamihan po ng tao 'no, kumikita sila 'no, sa pamamagitan lang ng cellphone 'no, yung, kung nung pandemic 'di ba maraming nawalan ng trabaho 'no, pero may mga tao na dahil sa cellphone, sa internet 'no, kumita sila at may mga yumaman pa 'no. So ano 'yan, ano ba yung papasukin natin na magandang pagkakakitaan? So direct to the point na agad tayo 'no. Ito yung magandang pasukin 'no sa panahon natin ngayon. Why trading is the best business in the world 'no. Sino na dito yung may idea na sa trading or nagte-trading na 'no? Maraming meaning kasing trading, eh, 'no. Sino na may idea 'no, puwede tayong mag-type diyan. Ayan, may mga pumapasok pa, i-accept lang natin. So wala pa may idea. Ayan, no idea daw. So, okey. So yung trading 'no is, pinaka-basic principle ng trading is buy low, sell high 'no. Buy low, sell high lang. So, for example 'no, nasa employment ka, ang employment mo, trading po 'yan 'no. Kasi pinagpapalit mo yung time at effort mo para sa salary 'no, sa sahod 'no. For example naman meron kang traditional business 'no, na hardware 'no, trading din 'yun 'no, kasi yung mga materyales bibilhin mo ng mura, ire-resell mo, may markup ka na. So, yung markup mo ayun na yung profit. So, trading po 'yun 'no, pero, meron talagang financial market na puwede tayong mag-trade. So, bakit siya maganda pasukin? Kasi magagawa natin siya sa loob ng bahay lang natin 'no, ayan nakatutok lang tayo sa cellphone natin, sa monitor, and kahit nasa bakasyon tayo 'no, puwede tayong mag-trade 'no, as long as may internet ka 'no, accessible yung internet, puwedeng-puwede kang mag-trade at kumita. So, hindi siya affected ng pandemic and economic recession 'no. Kaya kung mapapansin niyo sa online 'no, yung mga nag-aalok 'no is, puro trading 'no, pero mag-iingat tayo 'no, kasi meron diyan mga hindi talaga legit at legal na trading. Ngayon pag-uusapan natin kung
Ngayon niyo malalaman ano ba yung legit at legal na trading. So, ito yung sinasabi ko na merong tatlong uri ng trading na pwede nating i-trade sa financial market. Actually, maraming uri, no? Pero ito lang tayo mag-focus kasi ito yung mas kilala ng mga tao. So, number one is forex trading, no? Ang forex trading or foreign exchange trading, no, ito yung kauna-unahan na pwede nating i-trade, no, sa mga bangko. No, dati, para makapag-trade ka ng forex, pupunta ka sa bangko. No, ayan yan, yung Euro, GBP, USD. So, ayan yung mga tinitrade sa forex trading. And ang disadvantages nito, no, kung ito yung iti-trade mo, masyado siyang volatile. And kapag wala kang idea sa financial market, puwedeng laging ma-hit yung stop loss mo. 'Pag sinabi mong stop loss, dalawa lang kasi yung pagpipilian mo diyan, eh. It's either panalo or talo and magse-set up ka ng stop loss. Eh, paano kung laging na-hit yung stop loss mo, yung pera mo na unti-unting nauubos or sinasabi nila nasusunog. So, ayan yun. And no trading on weekends. Kasi bangko 'to, 'no, Monday to Friday lang. So, ibig sabihin 'pag walang trading ng weekend, wala rin pong income or profit. So, number two is stock trading. So, stock trading, 'no, meron tayo ditong Philippine Stock Exchange. Dati, 'no, para makapag-trade ka ng, stocks saglit lang, may naka-open mic. Yan. So, dati para makapag-trade ka ng stocks, pupunta ka dun sa trading floor, 'no, sa Philippine Stock Exchange at sobrang ingay nun. Sobrang ingay dun, 'no? So ngayon dahil nga nasa digital tayo, nasa platform na lang, 'no, may mga nag-o-offer na broker, 'no, na mga software application, 'no, katulad ni GCash, 'no, may GStocks na, puwede kang makabili na dun ng, stocks ng mga lokal na company, 'no, katulad ni Jollibee, ni McDonald's, 'no, ni Ayala at, marami pang iba. So itong stock trading, 'no, good for ano 'to, long term siya. So, halimbawa kung hindi mo siya agad mapapakinabangan, 'no, na for example bukas wi-withdrawhin mo na agad, 'no? Hindi po gano'n sa stock trading, 'no? Good for ano 'to, 10 to 20 years, 'no? Kung kilala niyo si Warren Buffett, 'no, siya yung pinakasikat na, stock trader, 'no, isa sa mga bilyonaryo sa stock trading. So, and controlled 'to by major, shareholders. Oh, for example, meron diyan for example, si Jollibee, 'no, yung yung may-ari niyan and, ah, may hawak din siyang malaking, percentage ng stocks is si Tony Tan Caktiong, 'no. Halimbawa, ikaw, 'no, pumasok ka dito sa stock trading ngayon, maliit na investor ka lang, si Tony Tan Caktiong nagbenta siya ng ano, malaking shares, 'no, bagsak na agad yung presyo. No, ikaw na maliit lang na, ah investor, natalo ka na diyan sa pagbaba ng presyo. So gano'n siya, 'no, hindi mo siya mapapakinabangan agad, 'yan. So number three is, crypto trading, 'no. So dito sa crypto trading, 'no, kung may idea na kayo, 'pag sinabi mong crypto, 'no, ang sinasabi lagi nila, scam daw yung crypto, 'no, or cryptocurrency, 'no, pero hindi po siya scam, 'no. Cryptocurrency, 'no, ibig sabihin currency, meron siyang value, 'no, na yung value niya tumataas, bumababa, 'no? So, mamaya may di-discuss ako sa inyo, 'no, para hindi na kayo ma-scam, 'no, sa kung ano man yung papasukin niyo diyan. So, ang kagandahan dito kasi sa crypto trading is decentralized siya. 'Pag sinabi mong decentralized, walang central authority, 'no, walang yung isa lang yung nagkokontrol sa kanya, 'no.
Ito kasi, ito yung centralized, eh, 'no? Siya yung may control, decentralized. Decentralized, ibig sabihin 'no, walang single entity na kayang kontrolin. So, very safe and secure siya dahil blockchain technology, 'no? 'Pag sinabi mong blockchain, ito yung record ng mga transaction, 'no, na makikita mo sa, public ledger 'no, sa blockchain, 'no? Hindi katulad nung mga bangko natin 'no, na centralized, ibig sabihin sila lang yung puwedeng mag-access ng mga information or mga transaction. So, gano'n siya 'no. So, ang kagandahan dito sa crypto trading 'no, kung eto yung itine-trade mo, 24/7 'no yung market 'no, kahit Sabado, Linggo puwede kang mag-trade at puwede kang kumita. So, gano'n siya kaganda 'no, yung crypto trading. So now, maganda pala 'tong mga trading na 'to. Paano ba magsimula ng trading 'no, kung, baguhan ka, newbie ka sa trading, paano ba kung gusto mong matuto 'no? Yung iba, nagpupunta sila sa YouTube University 'no, pero para matuto ka talaga ng trading 'no, kurso kasi siya. Kurso siya kung saan kailangan mong mag-enroll and yung enrollment fee is nagre-range ng, 'yan $1,500 no, or sa peso mga nasa 70,000 to 80,000 'no, enrollment fee pa lang 'yun 'no. Welcome po sa mga bagong pumasok dito sa ating meeting room, ayun. So now, nag-enroll ka, tuturuan ka nitong mga 'to, double tap, tapos ano yung neckline 'no, turuan ka ng mga 'yan, mga graph na 'yan. Ibig sabihin 'pag double tap, pababa 'no, si Bitcoin nag-double tap kanina nakita ko. So ibig sabihin pababa yung market 'no, and head and shoulder 'no. Ang alam lang natin na Head and Shoulder shampoo, eh, pero dito graph pala siya 'no, rising wedge, double bottom. So ayan yung mga pag-aaralan mo. So hindi lang yun 'no, eto pang mga triangle of life 'no, na sinasabi nila and bullish pattern, bearish pattern, yan. And, mga reversal. So hindi lang yan 'no, meron pa 'no, etong mga indicators. So napakarami mong pag-aaralan 'no, kung papasok ka sa career program. Now, natapos mo na 'no, yung program 'no, na-coach ka na ng one-on-one and eto na yung tunay na trading trading floor 'no. Ikaw na yung gagawa or magde-decide kung saan ka bibili at magbebenta. So ayan, may mga pumapasok pa. Paki-accept na lang mga coach, yung mga pumapasok 'no. So, sabi ko kanina 'no, yung basic principle, buy low, sell high. Pero dahil nga tao tayo, may emotion tayo, ang nangyayari nagiging buy high, sell sell low. Oh, ibig sabihin niyan 'pag ito yung ginawa mo na trading, wala kang mga trading plan 'no, lagi kang matatalo 'no at mauubos yung pera mo 'no. Kaya nga sinasabi nung iba na nasusunugan sa trading, scam naman 'yan 'no, pero marami po 'no yung kumikita sa trading 'no. Na, meron silang knowledge na 'no, kasi para matuto ka kailangan mong kumalap ng knowledge 'no, para matuto ka ng trading. So now, so bilang tao kasi eto yung mga, ah, emotion natin 'no, kinakabahan tayo 'no, pagka ikaw na yung nagte-trade 'no, kasi sarili mo ng pera yan, eh. Na ito yung mga mararanasan mo, overconfidence ka minsan 'no, kapagka nananalo ka 'no, parang sugal 'no, minsan natatakot na tayo and nagiging greedy tayo
'no, gusto pa natin or naghahangad pa tayo ng mas malaki na profit, 'no, na take profit ka na nga, gusto mo pa ng mas malaking profit, ngayon nag-dip uli yung market or bumagsak uli yung presyo. So, hindi ka nakapag-take profit kasi greediness, 'no? Isa yan sa 7 deadly sin, 'no? Anxiety, so yung mga nagma-manual trading minsan hindi mo yan makausap 'no ng maayos kasi nade-depress sila 'no. And fear of missing out 'no, ayaw natin na pag-iiwanan. And minsan nagda-doubt na tayo na kung para sa trading pa ba tayo. Next. So, huwag kayong mag-alala 'no, kasi yung mga emotion na yun, eto yung mga nabanggit natin, hindi na natin 'to mararanasan. So, bakit? Kasi meron na po tayong nasa age of robotic operations na tayo, 'no. Ibig sabihin, meron ng AI 'no, na puwedeng mag-trade sa'tin. 'No, lahat ngayon ng dine-develop na software 'no, ChatGPT, Tesla, lahat po 'yan ginagamitan ng mga robotics 'no or AI 'no. Kaya ito yung ite-take advantage natin, yung robotic operation 'no. Lalo na kung sobrang busy natin 'no, wala tayong time na mag-trade 'no, meron ng tutulong sa'tin na AI 'no, kung paano mag-trade. So now, discuss muna natin yung evolution ng pera. So dati kasi 'no, yung unang kauna-unahang panahon 'no, wala pa namang pera 'no, hindi pa naimbento yung pera. Ang gamit natin is barter system 'no, palitan ng, products 'no, kung may gulay ka ipalit mo sa bigas, kung may, kambing ka 'no, ipalit mo sa manok, mga gano'n lang 'no. And until such time 'no, na-discover 'tong gold, ito na yung, eto na yung standard 'no, na gold na 'pag may gold ka, puwede kang makabili ng mga property, ng mga lupain. Yun nga lang sobrang bigat nitong gold 'no, and hindi siya divisible. 'Pag sinabi mong divisible 'no, hindi siya nahahati 'no, kasi yung kauna-unahang gold ganyan, gold bar. Hanggang sa nagkaroon tayo ng metal coins 'no, eto na yung ginagamit natin 'no, nung panahon nila Cristo 'no, gold and silver. So, hanggang nagkaroon tayo ng paper money 'no, na itong paper money naka-backup 'to sa gold 'no, hindi puwedeng mag-print ng maraming paper money na hindi backup ng gold. Until nung 1971, tinanggal na yung gold na gold standard 'no, na sa gold iba-backup yung paper money. Kasi yung US dollar, siya na yung ginawang ano, reserve currency. Ibig sabihin, 'pag bumagsak lahat ng currency natin, ng peso, ng yen, eto yung kakailanganin natin na pera, US dollar. 'No, kaya nagpi-print lang sila ng maraming pera 'no, kaya nagkakaroon tayo ng inflation. Until such time 'no, na-discover 'tong plastic cards 'no, debit card and credit card 'no, na dati nung unang lumabas 'to natatakot tayo kasi baka ma-hack 'no. Pero nung natuto tayong gumamit nito 'no, kahit wala kang dalang pera 'no, nasa mall ka, may gusto kang appliances, sa swipe mo na lang 'no. So, hanggang nung nagka-pandemic, dito ngayon maraming gumamit ng electronic money, 'no, kasi yung pera natin madumi 'to, eh. Dito daw papasa-pasa yung virus or sakit, 'no, kaya ang ginamit natin nagkaroon ng pandemic, electronic money, GCash, Maya, 'no, kahit palengke 'no, tumatanggap sila ng electronic money. And yung future money kasi natin or hindi na siya future 'no, may mga bansa na ginawang legal tender 'tong cryptocurrency 'no. 'Pag sinabi mong legal tender 'no, pumunta ka diyan sa tindahan, bumili ka ng Colgate, ng shampoo 'no, hindi na paper money yung pambabayad mo or metal coins, cryptocurrency na. So, darating ang panahon dito sa atin sa Pilipinas, itong crypto na rin yung gagamitin nating legal tender 'no, hindi na yung peso.
So, swerte mo 'no na nandito ka sa meeting room kasi meron tayong ituturo 'no kung paano mag-accumulate ng cryptocurrency, okey? So, excited ka na ba? So, paki-type nga diyan kung excited na para magpo-proceed tayo. Hmm. 'Yan. So now, the ultimate crypto trading robot 'no, yung next natin na pag-uusapan is how to get cryptocurrency. Paano tayo magkakaroon ng cryptocurrency 'no? Maraming paraan, para magkaroon tayo ng cryptocurrency. So, number one is HODL or a misspelled hold 'no, or ang terms nito sa mga nasa crypto space, hold on 'no, for dear life 'no. Ibig sabihin, meron kang crypto, hinold mo lang siya ng matagal na panahon 'no. Pagka kontento ka na dun sa profit or dun sa price niya, tsaka mo siya ibebenta. So, ayan yung HODL or hold. So, next is staking 'no. Kung may crypto ka, i-stake mo siya dun sa mga platform na, mga crypto bank or exchange 'no, para magkaroon siya ng interest. Tumubo siya 'no. Itong staking para 'tong, time deposit 'no, time deposit mo siya ng, 1 year, 5 years 'no, gano'n 'no. And then bibigyan ka ng, interest 'no. Actually yung mga karamihan sa mga company or organization, nag-i-stake sila kasi ng crypto 'no, kasi mas malaki yung percentage na binibigay ng staking ng crypto kumpara sa fiat money natin or sa kung peso yung ide-deposit mo sa bangko 'no. Sa loob ng 5 years, napakaliit ng ibibigay sa'yo 'no, nalugi ka pa sa inflation. So, and mining. Ang kauna-unahan na paraan 'no, para magkaroon ka ng crypto or ng Bitcoin is mining. So, mining is validate transaction 'no. Yung mga hindi 'to literal na mina 'no. So, yung mining dito sa crypto is gagamit ka ng powerful computer para mag-solve ng mga blocks 'no or mga mathematical and, ah, statistical na mga problem 'no. So, once na-solve mo yung block na yon, re-rewardan ka 'no ng 50 Bitcoin 'no nung 2009, 'yan. Pero ngayon kung ngayon ka magma-mining, napakamahal 'no, baka gumastos ka ng milyon 'no, kasi kumukonsumo yan ng energy 'no, kailangan walang patayan yung computer mo 'no. And hindi naman gano'n kamura yung kuryente natin dito sa Pilipinas. Number 4 is business. So, kung may negosyo ka 'no, kahit anong negosyo na traditional and, gusto mong mag-accept ng crypto 'no, crypto payment, puwede 'no. Dito sa'tin may mga merchant na kung saan bumili ka sa kanila ng products 'no, hindi sila tumatanggap ng ano, ah, tumatanggap sila ng fiat and crypto 'no. Kumbaga nag-a-adapt sila 'no, kasi alam nila na papunta tayo dito 'no, na ito yung future na pera. And games 'no, play to earn games 'no. Kung mapapansin niyo ngayon 'no, maraming, nagse-send sa inyo ng link 'no, ng mga play to earn na games 'no. Yun nga lang, hindi mo alam 'no, kung papaldo ka talaga or nagsasayang ka lang ng oras dun sa play to earn na nilalaro mo 'no, katulad nung nakaraan 'no, yung may mga pumaldo ba diyan sa Hamster Combat or nagsayang lang kayo ng oras 'no, ayan. Pero may mga magagaling dito 'no, sa play to earn na, alam nila 'no, yung mga projects na magaganda. So, ayan mga pumapaldo, may mga pumapaldo diyan. So, and yung last is trading. Trading is buy and sell for profit. So, eto yung natin ngayon na sa panahon natin ngayon na puwede nating gawin 'no, trading. Buy
buy low, sell high. So, yan. Now, i-compare natin 'no, kung may mga nagma-manual trading ba dito. I-compare natin 'no, kung ano yung disadvantages ng manual sa, robotic 'no. So, may mga criteria tayo. Number one criteria is capital. So, kung nagma-manual ka 'no or kung manual trading yung gagawin mo, kailangan mo po ng malaking capital. So, bakit? Lamang yung mga may malalaking capital sa trading. Kasi mas nate-take advantage nila yung market and, mas malaki yung naipoposisyon nila na, malaki yung marami yung quantity na nabibili 'no ng malaking capital compare sa maliit. Now, kung robotic ka naman, kung gagamit ka ng AI, puwede kang magsimula sa maliit 'no. Actually ako 'no, based on my experience wala talaga dito ako nagsimula 'no, start small lang 'no. Kasi yung trading 'no, para siyang business 'no. Wag ka agad tatalon sa gusto mo agad malaking capital 'no, nang hindi mo pa siya napag-aaralan 'no. Start small lang 'no, then go slow. Number two is time. Kapagka manual 'no, mag-a-allot ka ng maraming oras na i-monitor yung market. So, wait lang may naka-open mic. Na i-monitor yung market 'no, 24/7. So, yung iba hindi na sila natutulog 'no, kakabantay ng market kung kailan tataas 'no, kailan bababa. Ang advantages naman ng robotic, automated na siya 'no. Hindi mo na kailangan bantayan kung tataas ba o bababa. Siya na yung magbabantay. Siya na yung magbabantay nito 'no. Next is effort. Sa manual, kailangan mong mag-research at i-analyze yung market. Kasi yung market psychology yan, eh. Kailangan mong pag-isipan, i-a-analyze mo. Kasi kung hindi mo i-a-analyze yan, parang sugal lang yan na mamimili ka mamimili ka pula o asul 'no or talo o panalo. So, kailangan mo mag-research 'no, kailangan mong mag-technical analysis. Unlike sa robotic 'no, artificial intelligence, siya na yung nagre-research at nag-a-analyze ng market. Gano'n siya ka-powerful. And sa manual, risk 'no, emotional ka, emotional tayo 'no. Minsan dahil sa emotion natin, diyan tayo natatalo. O kaya yung mga nasusunugan 'no, sa trading na nagma-manual ay lagi nilang sinasabi or bukang bibig nila, "Ay, scam naman 'yan 'no." Kasi hindi sila kumita 'no or nasunog yung pera nila. Unlike sa, robotic, hindi siya nakakagawa ng pagkakamali. Accurate yung decision niya. No error, no emotions. Last criteria is expertise 'no. Kailangan manual sa manual is a must 'no or essential. Kailangan mong maging expert. Unlike sa robot 'no, not required. Bakit? Kahit newbie ka, puwede kang pumasok dito sa robotic 'no, kasi puwede mo naman siyang pag-aralan 'no. 'No, kami dito, pinag-aralan lang din namin 'no, kung paano ba magtrabaho itong robot. So, ayan yung idi-discuss natin 'no, mamaya kung paano magtrabaho yung robot, paano mag-trade. So now, eto yung gagamitin natin na robotic crypto trading, si RoyalQ 'no. Si RoyalQ ay isang software application na dina-download sa ating mga cellphone, kung saan siya na yung magmo-monitor at magba-buy and sell sa crypto market. So now, saan siya nagte-trade? So hindi tayo nagte-trade kay RoyalQ 'no, nagte-trade tayo sa mga legit na exchange. 'To, sila Bybit, OKX, HTX, Qcoin, MEX. Actually, kahit anong AI 'no, o robot 'no, dapat naikokonekta siya dito or naiba-bind siya sa mga legit na crypto bank or exchange. Now, meron diyan mga AI na mag-aalok sa inyo na hindi siya naiba-bind dito sa mga
legit exchange at yung asset nyo nandito sa robot, 'no? Kahit sinong robot pa 'yan, 'no? Kahit, ah, kung sinong robot or anong pangalan ng robot, basta nandito yung pera nyo sa robot, red flag po 'yan, 'no? Si Royal Q po, very safe and secure. Bakit? Kasi wala dito yung pera natin kay Royal Q, 'no? Nandito po sa mga legit na exchange. So eto, now meron na tayo Royal Q, siya na yung magmo-monitor ng market, siya na yung magba-buy and sell, and eto yung pinakamaganda. Wala siyang permission na i-withdraw yung pera natin. Kaya niyang mag-trade sa spot and futures market. So sa exchange naman, so dito natin nilalagay yung ating mga crypto assets. Dito natin tini-trade. No, actually kung manual trader ka, dito ka talaga magte-trade, no, kahit walang AI. Dito ka magte-trade. So diyan natin tinatago. Under our own custody, tayo yung may control, no? And pwede tayong mag-withdraw anytime. Hindi po dito uso yung ano, magre-request kayo ng withdrawal, 'no? Kayo yung magwi-withdraw anytime niyo nagustuhin, 'no? Basta, nandiyan yung asset niyo sa loob ng mga exchange. Paturo ka lang, 'no, kung hindi ka marunong mag-withdraw, paturo ka muna sa tao na nag-invite sa'yo. Ito yung tip ko sa'yo, 'no, 'pag natutunan mo mag-withdraw dito baka araw-arawin mo. So, very safe and secure. So, ayan kung maliwanag 'to, 'no, kindly type 2. Ayan, 18 na tayo, 'no, may mga pumasok pa sa ating meeting room. Yan, yan. So, proceed tayo. So now, si Royal Q kaya niyang, ito yung strategy niya, martingale, and kaya niyang mag-trade sa grid. So, discuss natin 'to. Yan, thank you so much sa mga nag-participate. Si Royal Q is nagti-trade po sa spot market. 'Pag sinabi mong spot, live market 'yan na gumagalaw. Nagbabago-bago every seconds yung presyo. Ayan yung spot market. Suitable for newbies, 'no, kahit baguhan tayo, 'no, puwede tayong mag-trade dito sa spot. Actually, ito yung sina-suggest talaga natin, 'no, and kagandahan dito sa spot, sell for profit only. Ibig sabihin puro profit lang siya. Hindi tayo nalulusawan or nasusunugan ng asset. Ayan, 'no, no asset loss. Efficient risk management. So, ganyan siya kaganda, 'no. So, eto naman kung medyo risk taker ka or high risk yung risk appetite mo, puwede kang mag-trade dito sa futures, 'no, kung may idea ka na sa futures. Yun nga lang, suitable 'to para sa mga expert na or alam na yung kung paano gumalaw yung market. So, kung di ka pa expert, 'no, mag-practice ka muna sa spot, tsaka ka mag-futures, 'no. Yan, small uptrend can give, so konting galaw lang na pagtaas, magbibigay agad siya ng malaking profit, 'no. Pero kapagka konting galaw naman na pababa, puwedeng ma-wipe out yung, asset mo or masunog, 'no. Dito nagkakaroon ng sunugan, nalulusaw yung pera mo, 'no, nauubos or mawawala totally. Sa spot hindi siya nawawala, 'no, puro profit lang tayo diyan. So now, nagte-trade din si Royal Q sa grid, 'no. 'Pag sinabi nating grid, 'no, ayan yung grid, dalawa, support, resistance and support, 'no. Magse-set ka diyan ng grid, 'no, halimbawa 5 grid, 'yan.
So, kapagka diyan gumagalaw yung market katulad niyan, meron ka diyan buy and sell. 'Pag greed kasi ang ano nito, galaw ng market sideway 'no. So, diyan ka magse-set ng, parameters 'no. Hindi puwede rin sa sobrang dami na grid na ise-set mo kasi maliit na lang yung profit mo diyan 'no. Kailangan sakto lang no. So, suitable din siya sa ganyang market, sa sideway market or ranging market 'no. Napakaganda nitong, Royal Q na 'to 'no, kung gagamitin natin siya. So now discuss natin 'no, kung paano siya nagwo-work 'no, kung uptrend yung market 'no. Siyempre kapag uptrend, magpo-profit tayo niyan ng medyo maganda 'no, lalo na kung may maganda kang trading capital 'no. So dito 'no, receive instruction, so nag-o-open siya ng position and siya na yung magmo-monitor. When the market reverse 'no, AI will trigger to sell 'no. Halimbawa ito, bumili siya dito, nakita niya na nag-reverse, magre-reverse na, magse-sell na agad 'yan. So gano'n siya kaganda, meron akong i-di-discuss dito 'no. And profit could be higher than take profit percent as per given instruction 'no. Yung binibigay kasi natin na instruction dito sa bot or yung naka-default is 1% na take profit. Pero hindi lang hanggang diyan ang kaya niyang kunin na take profit. So eto yung next slide, discuss ko sa inyo 'no. Halimbawa 'no, nagsimula ka ng trading, ang first buy-in amount mo is, $15 or USDT. USDT yung gamit natin, stablecoin. So ito yung mga crypto pair 'no or trading pair. Meron tayong meron tayong BTC, USDT, merong Ethereum, Dodge. So ayan yung makikita niyo sa dashboard ng Royal Q sa loob. No, once na naka-bind na tayo sa mga exchange, so ito yung makikita niyo. So, makikita niyo diyan kung ilang percentage yung binaba or itinaas. Oh, and kung makikita niyo yung crypto market kaya niyang mag-dip ng ganito, 17%, 30%, 20%. Kaya din niyang tumaas ng 32%, 10%, 40% or 50%. Now, halimbawa 'no, dito ka nag-set kay Dodge 'no, kasi nakita mo na -17 'no. 'Pag ganito na kasi ibig sabihin may possibility 'to na tumaas. So, paano siya mag-trade 'no? Halimbawa dito ka nag-start sa dito ka nag-start ng trading mo sa start rate na 'to, 0%. Tumaas ng 1.3% yung market. So, again ito yung default na setup, tumaas ng 1.3%, 'pag nandito na yung trigger 'no, ibig sabihin niyan, trigger na 'yan para magbenta siya. O kailan siya magbebenta? Kapag nag-drop ng 0.3%, magbebenta siya para meron kang malinis na 1% na take profit. Now, ang tanong, hanggang 1% lang ba yung kayang ibigay na take profit ni Royal Q? Okey. Let's say 'no, hindi siya nag-drop diyaan 'no sa, hindi siya nag-drop 'no, bagkus patuloy pa siyang tumaas 'no ng 10%. And dito sa 10% na 'to, dito siya nagkaroon ng drop na 0.3%. So magse-sell uli siya diyan, meron kang malinis na 9.7 'no, i-minus mo lang, 9.7% na take profit. Ibig sabihin nito 'no, maximum potential 'no, kahit na sabihin mong 1% lang yung nakaset, pero hindi niya na-trigger na hindi niya na-trigger na bumaba, hindi pa siya magbebenta. Maximum potential 'no, 'pag sinabi mong maximum potential, puwedeng tumaas ng 20% 'yan, 30%. May nakita nga ako dito ano, 300% yung tinaas, 300%. So, ganyan kasi yung crypto market 'no, tumataas siya ng up to 1,000%. O kaya nga sinasabi nung iba, mabilis daw yumaman 'no, pero,
kailangan mong timingan, no, right timing. Now, ito po naka one shot mode siya 'no. Ibig sabihin ng one shot, 'pag nagbenta na 'to, kunwari yung Dodge mo, yung Dodge dito ka naka-setup, 'pag nagbenta na 'yan, nag-sell na, hihinto na 'yan 'no. Hanap ka na naman uli ng ibang trading pair 'no. Puwede kang mag-set dito kay BTC 'no or kung meron kang gusto na crypto na i-set. Ayan yung one shot. So, yung iba gusto ng one shot 'no, yung mga may, alam na 'no, kasi puwede nilang malaro 'no, yung trading capital 'no. Pero yung iba 'no, may mga tao kasi na gusto nila, ayaw nila nung maraming pipindutin, isang pindot lang tapos good for ano na, wala ka ng iintindihin ba. So eto yung puwede nating gamitin or isina-suggest natin 'no, para sa mga gano'ng tao 'no, mga gano'ng klase ng tao na ayaw na nila yung may nakausap ako, ay may pipindutin pa pala diyan 'no, dito po pipindot ka lang 'no, kung gusto mong kumita kailangan mong pindutin yung strategy 'no or i-run yung robot 'no. Now kung gusto mo, good for matagal na or for 1 year yung setup, ito Kundi po yung sina-suggest natin, cycle. So ano 'tong cycle? Halimbawa nag-sell na siya dito, hindi pa siya hihinto, hahanap uli siya ng position 'no, kung saan siya bibili. So, halimbawa dito tumaas ng 0.5%, bibili uli siya. Now, nag-trigger, magbebenta naman siya para meron kang 1% uli na profit. Ngayon hahanap na naman siya kung saan siya bibili. Bumili uli siya dito 'no, kasi yung trigger, ibig sabihin niyan pababa na uli yung market. Hahanap uli siya kung saan, bibili 'no, yung robot. And dito sa last, tumaas ng 15.3% yung market and nag-trigger, meron kang malinis na 15% profit. Imaginin niyo 'to 'no, paano 'no kung ang nakaposisyon sa'yo na, nakaposisyon ng AI mo is $1,000, $1,000. Kunin mo ngayon yung 15% niyang $1,000, kumita ka ng $150 'no, kung naibenta niya 'yan. For example, sa isang araw naibenta niya 'yan, ayan yung ganito kalaki yung nakaposisyon sa'yo, 1,000. Ang 15% po niyan ay $150. Ayan po, diyan po tayo kumukuha 'no ng percentage sa nakaposisyon. So, mamaya mauunawaan niyo 'no, ganito yung behavior 'no ng AI 'no kapagka, pataas yung market. Ngayon, yung tanong may magtatanong kasi diyan, paano naman sir 'no kung pababa yung market 'no, makakapag-take profit pa ba 'yan? Yes, eto yung, next natin na discussion 'no. Ngayon, paano naman kung downtrend, 'di ba? Magte-take profit pa kaya 'yan 'pag downtrend? So, ayan receive uli siya ng instruction 'no. Si robot 'no, si AI, sine-set up kasi 'to 'no. So, wag kayong mag-alala 'no kung wala pa kayong alam sa setup, kasi iga-guide naman kayo 'no nung tao na nag-invite sa inyo 'no. Open position uli siya para mag-buy. No, buy the dip to bring the average price closer to the current price. No, ibig sabihin nito 'no, pagka bumababa, bumibili lang siya ng bumibili. Ayan, bumibili siya, bumibili, bibili. Para daw yung average price, closer ka na sa current price. Etong mga nabili mo na 'yan, i-a-average niya 'yan, 'no? Now, yung average price mo dito, kung ganito yung bot mo, nakabili siya diyan, dito lang yung average price mo, sa gitna. Hindi mo na kailangan maghintay na abutin niya uli itong pinakamataas para makapag-take profit ka. Dito pa lang po sa average price, makakita lang 'yan ng 1% dito, te-take profit ka na po diyan. Ganyan po mag-trade yung robot. Ito po yung tinatawag natin na martingale strategy.
'Pag bumababa, bumibili yung robot mo para may bago ka laging average price. So, maliwanag 'to. Ang tawag po diyan sa strategy na 'yan is dollar cost averaging. So, ginagamit na rin 'to sa mga ti-trading ng stocks. So, ginagamit nila 'yan 'no, or, yung mga nagsusugal 'no, kung natatalo, dinodoble nila yung taya nila 'no, para 50-50 yung probability 'no na manalo, mababawi mo yung natalo mo. So, gano'n siya. So, ina-apply din yang strategy na 'yan sa trading. Sa Bean Mode and AI Margin Call. High frequency trading 'no, ibig sabihin marami siyang buy and sell. So, pakita natin 'no kung paano. So, dito kasi 'pag downtrend 'no, meron tayong tinatawag dito na drop margin call 7 times. No, paano 'yan 'no? Eto yung term nila dito sa mga manual trading is, nagdidilig 'no or dinidiligan nila 'no yung naka-position. So, halimbawa 'no nag-start ka ng trading 'no, ang first buy-in mo is, 15 USDT 'no, ayan yung unang ipoposisyon ng robot mo. Now, hindi tumaas yung market 'no, nag-drop ng -3.5. Ito yung naka-default, yung robot mo bibili siya ng dalawang beses ng $15. So, ipoposisyon niya na diyan is $30 na. So, dahil nga bumili yung robot mo, na-cover niya yung loss, eto na yung return rate mo, -1 na lang. Yung nakaposisyon na sa'yo is $45 na. So, now, kapag nag-trigger yan ng 1%, yung magiging profit mo diyan is 1% ng 45. Yan. Meron kang profit diyan na 0.5% 'no, kapag na-trigger na magbenta. Eh, worst case scenario 'no, hindi tumaas 'no yung market, nag-dip pa lalo, nag-4. Bibili uli ngayon yung AI mo ng 4 na beses. 4 na beses ng 15 is 60. So, 45 plus 60, 105. Na-cover na naman yung loss mo 'no, kasi nagdagdag ka ng naka-position, -1 na lang ulit. So, 'pag nag-TP yan, pansinin niyo dito 'no, ayan, sa third call tayo. 'Pag laging kino-cover ng AI mo 'no, yung nagdidilig siya or bumibili siya 'pag nagdi-dip, nahahabol niya yung floating 'no. Ang lagi mo lang hinihintay lagi dito is plus 2.3%. Hindi mo na kailangan habulin 'tong ano, kasi kung iko-compute mo yan, 3.5 plus 4% plus, nasa 12 yan 'no. Nasa 12 something 'no. Hindi mo na kailangan na maghintay tumaas ng 12% yung market para mag-profit ka. Ang lagi mo lang hinihintay 2.3% lang. Ganyan po kaganda mag-trade yung robot. Ayan, ayan may mga nag-join daw dito sa atin na ano, na paki-ano nga yung mga bagong nag-join 'no, kung sino yung mga ano niyo, paki-type kung sino yung mga nag-invite po sa inyo 'no, diyan sa chat box. Yung mga pumasok dito na bagong guest natin 'no. So ayan, drop margin call 7 times 'yan 'no. Ibig sabihin hanggang 7 beses siya. 'Pag nagda-drop, lagi niyang iko-cover yung loss mo. 'Yan, 'yan, nakikita ba? Lagi niyang nako-cover yung loss mo and malapit ka lang lagi sa average price. Hindi mo kailangan maghintay ng ayan, si Ma'am Teresita, si Roger Padernal, si Bienvenido, Roger Medina Odds, 'yan. 'Yan, welcome po, welcome. So ayan, lagi lang 2.3% 'no. And take note 'no, ito yung, capital nito 'no, trading capital. Kung meron kang ganitong trading capital, 3,825, magpo-profit 'yan araw-araw. I-automate mo lang
gamitin mo yung default na strategy, magpo-profit yan araw-araw. Now, majority sa atin or karamihan sa atin, wala namang ganito kalaking capital. Tama? Meron tayong way 'no mamaya kung paano natin puwedeng palakihin ng ganito yung trading capital natin para mag-profit tayo araw-araw 'no or hindi siya maiipit 'no kasi pansinin niyo 'to 'no, lagi niyang kino-cover 'no kasi meron siyang malaking trading capital. Na kung paano kung $100 lang yung capital mo 'no, puwede natin 'tong i-set up lang 'no sa pang $100 lang 'no, puwede nating i-edit. So, proceed tayo. So, gano'n yung behavior niya 'no. Now, may bayad ba yang robot? Yes, meron po siyang subscription fee. Na yung subscription fee 'no, para ma-avail mo yung service niya, siya na yung mag-trade sa'yo, siya na yung mag-monitor ng market 24/7, walang tulugan, walang pahinga, $120 or per annum or per day para ka lang, parang ₱18 or ₱20 per day lang. And maglalagay ka lang ng advance gas 'no, every time na nagse-sell yung AI mo, babawasan ka lang ng 20% na trading profit. Ayan, robot will deduct only when profit is made. Ibig sabihin 'no, kapagka nag-profit lang siya, dun lang siya magde-deduct ng 20% na gas fee 'no. Kung wala siyang maka-create na profit, hindi siya magde-deduct. So, $20 kept in Royal Q Asset Wallet for advance gas deduction 'no. 'Pag nagpo-profit ka, dito na siya magbabawas 'no. Tayo yung nag-i-initiate kasi ng advance gas 'no and nauubos 'to 'no. Ibig sabihin 'pag nauubos 'yan, nagpo-profit yung AI mo. So, maliwanag 'yan, So now, ito yung mga, sample ng trading profit. So eto, so recently lang 'to 'no, September 22 kumita siya $4, $42, $54, $36, $20. So kung mapapansin niyo dito 'no, wala siyang fix na kitaan. Meron kasi akong alam na robot 'no, pag-click mo ng quantify, fix yung kitaan per day. Dito po 'no, ito, spot market, live trading yung ginagawa ng bot, live trading, kaya iba-iba. Iba-iba yung take profit niya, wala siyang fix. Yung mga fix na nagbibigay ng profit, tapos hindi mo naman alam kung saan galing, red flag po yun. Marami diyan nag-aalok ng AI 'no, na gano'n. Fix yung profit, araw-araw may profit, pero hindi mo alam kung hanggang kailan siya tatagal. Itong Royal Q papakita ko sa inyo yung track records niya mamaya. So ito pa, kung minimum lang yung sisimulan mo, $5, $3, 0.6, 0.6, $4, 2.3. So ganyan yung mga possible na puwede nating kitain. Oh, eto naman malaki yung trading capital nito, 299, 776, 941. Isipin niyo na lang 'no, kung eto kunin natin yung pinakamaliit na trading profit niya. Etong 299, isipin mo 1% lang yan na ng nakaposisyon sa kanya. Magkano yung naiposisyon ng AI niya. So gano'n kalaki yung trading profit niyan kung 1% lang yan. Eh, yung AI hindi lang naman 1% kung mag-take profit. Okey, nasusundan? So ito naman kung capital mo $100 lang, minimum pa lang, ito yung potential 'no, na puwedeng kitain per day. Potential lang 'to 'no, pero iba-iba 'no, depende sa galaw ng market at sa, trading pair na ipapa-trade mo 'no, 0.7, 1.61, 3.8, 7.6, 4.7.
Ito naman 120, 112, 116, 127, 140. Iba-iba 'no, araw-araw. Now, so ayun 'no, trading pa lang 'yun 'no. Sa trading puwede ka ng kumita agad ng passive income. Pero kung ikaw yung tao na mahilig kang mag-share, marites ka 'no, mahilig kang mag-share ng kuwento sa iba 'no, yung kuwento na may kuwenta 'no. Kasi marami diyan magse-share 'no, buhay ng iba. Eto 'pag shinare mo 'tong Royal Q, meron po ditong reward system 'no, na puwede mong maging additional na income pa na passive din 'no. Gusto niyo bang malaman 'no kung ano 'to, excited ba kayo? Eto na tayo sa pinaka-exciting part 'no, ito na yung kitaan 'no or ito na yung pera 'no, kung paano tayo kikita ng pera 'no. Kapag pera yung pinagkukuwentuhan or pinag-uusapan, lahat ng tao 'no, nakikinig. So, ayan, gising pa ba kayo? Kindly type 3 nga 'no kung gising pa, para makita ko kung may nakikinig pa. Baka salita ako ng salita dito, wala na palang nakikinig. Ayun, thank you Ma'am Jana Ortega. Ayan, excited na sila. So, proceed tayo 'no. Paano yung reward system ni Royal Q 'no? So, halimbawa 'no, ikaw, nag-subscribe ka kay Royal Q, nag-activate ka ng robot mo. Eto yung level mo, B1 'no or VIP 1. So, sa VIP 1, puwede ka na magpa-trade, puwede ka ng kumita sa trading ng AI mo, ng Royal Q. Passive income 'yun kung may maganda kang trading capital. Now, kapag ginawa mo pa 'tong other side or nag-share ka, nag-promote ka, meron ka pang additional na puwedeng kitain. So, ano 'yan? Once na nag-share ka, napa-join mo dito sa webinar natin, nag-join siya and nagka-interest, nag-subscribe, kikita ka ng additional $30 or USDT or sa peso 'yan 1.7. Plus, yung napa-join mo na 'yan, magpapa-trade din 'yan. Siyempre gusto din kumita ng passive niyan sa trading. Kikita ka ng additional 20% rewards dun sa AI niya. Every time na nakakapag-sell yung robot niya, kikita ka ng additional 20% na ito yung passive income kapag ginawa mo 'tong reward system. So, meron pang mga B2 rank, B3, B4. Kung mapapansin niyo diyan, kung nagra-rank up ka laging pataas ng pataas at dumadami yung iyong rewards. So, di-discuss natin 'yan isa-isa pero meron tayong hiwalay na, webinar dito 'no na yung detalyado nitong reward system, dun 'yan dini-discuss. So, dito papahapyawan ko lang kayo. So, halimbawa 'no, B1 ka, entry level ka 'no, nag-subscribe ka kay Royal Q, B1 ka na. Ang reward mo na every direct, $30 and 20 team rewards. So, halimbawa 'no, nag-share ka 'no, sa mga kaibigan mo or kamag-anak mo, na-share mo 'tong Royal Q na puwede rin silang kumita ng passive income sa pamamagitan ng pagte-trade 'no, ng AI. Kikita ka ng $30 diyan kay letter A 'no, kung nag-subscribe siya. Si letter B nagustuhan din, nag-subscribe, kita ka ulit additional $30. So, for example 'no, sa isang buwan 'no, nakatatlo ka or sa isang linggo, kumita ka na ng $90 or sa peso, mga nasa 5K mahigit 'yan, 5K mahigit 'yan, 'no? Okey na ba 'yan sa'yo na, extra income? So, bukod diyan 'no, kikita ka pa ng additional 20% ng gas fee ng AI nila. No, every time na nagpo-profit yung AI, may 20% ka na commission na napupunta sa'yo. So now, gusto mo naman mag-B2 or mag-rank up. So, paano mag-rank up? So, itong tatlo na 'to 'no, na nakuha mo, kailangan lang nila makumpleto yung kahit sino sa kanila yung makauna na makagkaroon ng 17. 'No, 'pag
team member mo, 'no, yung 3 mo plus yung 17 sa ilalim nila, promoted ka na to, B2, VIP2. Kapag VIP2 ka naman, hindi na $30 'no, $40 na yung direct rewards mo and 30% na sa yung team rewards. So ayan, everytime na nagda-direct ka 'no, katulad nito si letter D, na-direct mo, $40 ka diyan. Now ang tanong, paano 'tong si letter D 'no, B2 ka, paano 'tong si letter D meron siyang invite or may prospect siya na interested din mag-subscribe kay Royal Q. Once na napa-subscribe niya 'yan, kikita 'to si letter D ng 30, 'di ba? Pero ikaw meron ka pa din dun, meron kang additional $10 na hindi mo na 'to effort, hindi ka na nagpaliwanag diyan, naturuan mo lang 'to si letter D 'no, na-duplicate mo lang siya na ito yung konsepto ng Royal Q, naturo niya 'to sa iba 'no, na-duplicate ka, nagkaroon ka ng additional $10. Unlimited 'yan 'no, everytime nagda-direct 'tong, mga B1 mo, unlimited $10 ka diyan, additional passive income. So hanggang diyan lang idi-discuss ko 'no sa VIP2 'no. So ayan, everytime na nagda-direct yung mga VIP1 mo, everytime 'yan, 500 ka ng 500 or 560 'no sa yung value ngayon ng USDT. So ganyan kaganda 'no 'pag B2. Ako po B2 na ako, ito yung nararanasan ko na 'to 'no. Kahit tulog ka, biglang may mag-activate, may additional ka paggising mo may ₱500 ka 'no na puwede mo na i-withdraw 'no, withdraw mo agad or puwede mong idagdag sa trading capital. So 'yan, 30% ng gas fee sa lahat ng B1. So sa lahat ng B1 na 'to, 30% ka lagi diyan, passive income. So now eto naman, eto yung kumikita 'no sa yung mga nasa rank 'no, magkano yung potential 'pag nasa rank ka, magkano yung puwede mong kitain. So ngayon disclaimer lang muna tayo na magpapakita kasi ako ng mga profit 'no, ng mga nasa higher rank 'no. So income disclaimer lang tayo, the earnings shown on this webinar are there to show you what is possible and not meant to be interpreted as a promise or guaranteeing a level of income that you will experience. Individual results will vary. While there is unlimited earning potential in this project, earning potential of each person is entirely dependent on person participating in the project. This is not an investment. Again, no? Wala tayong i-invest na pera, no? Dito kay Royal Q. This is not a get rich quick scheme, no? Hindi to mabilisang pagyaman, no? Merong proseso. Your level of success will depend on the time you devote to the project, your financial contribution, your resources, knowledge, and various skills. So, maliwanag to. So, ngayon, papakita ko na. Ito po, ang rank po nito is, I think B6 no or B5. No, etong tao na 'to 'no, ah, nag-invite siya 'no ng 28 na tao. Oh, ayan, oh. Sa 28 na 'to, 10 yung hindi nag-activate, 18 lang yung nag-activate sa kanya. Pero sa 18 na 'yan, ang na-create niya na team member sa organization niya is 16,000. Ngayon, magkano yung kinikita niya sa 16,000 na team member na 'yan? Ito po yung kinikita niyan. Nung pandemic 'no, B6 pala 'to yung rank nito. Yung pandemic, ito yung kinikita niya. So pandemic 'to 'no, October 'no, 2021. October 11, $11,704, 11,600, 11,400, 12,000, 11,500, 12,100. Kung i-a-average natin 'yan 'no or iko-convert natin sa peso, ang kinikita niya daily is kumikita siya ng 550K everyday.
na pandemic 'to 'no, maraming nawalan ng trabaho ng pandemic, pero siya tuloy-tuloy yung kita niya, oh, tuloy-tuloy yung kita niya. Sa loob lang ng 6 months kumita siya ng 38 million kasi na-achieve niya yung mataas na rank. Now, kung kumita ka ng ganyan sa loob ng 6 months, yung mga pangarap mo 'no, na nasa dream board mo is natupad na yan, 'no, nakapagpatayo ka na ng bahay, meron ka ng sasakyan, meron ka ng other business pa na itatayo 'no, may savings ka na diyan, may pang-travel-travel ka na, and tuloy-tuloy yan 'no, araw-araw 'no. Wala na kaming balita noong magkano na yung kita ng tao na 'to ngayon. Kapag nasa rank ka 'no, nasa B6 rank ka, meron ka pang additional 'no, bukod dun sa daily, araw-araw mo na profit, may additional ka pa na, global dividend. Eto binibigay lang 'to sa mga VIP 6 rank 'no, na every first day of the month makakatanggap ka 'no. Araw ng patay, kumita siya ng additional 3 million pa. So ganyan kaganda 'no 'pag B6. Kaya nasabi niya dito 'no, "Today is a great day. I just make my first $1 million with Royal Q. This is a great achievement in my life. I like not believing in a short time. My life has changed 360 degrees from Nisam Sahar." So si Nisam Sahar po, siya yung kauna-unahang B6 ng Malaysia. So ayan siya. So ayun yung kinita niya 'no nung pandemic. Ngayon, hindi na namin alam 'no kung magkano yung kinikita nito. So so meron pang isang B6 'no, eto kauna-unahang B6 'to ng Royal Q. Ayan, oh, first B6 in the world, sa Royal Q. So yung B6 sa Royal Q is, nasa less than 30 pa lang. So si Santoso, ah, pandemic din 'to 'no, ayan, oh, September 2, 2021. Tingnan natin yung kinikita niya, 12,500, 14,000, 14,100, 13,700, 19,000, 20,000, 19,000. Isipin mo 'to, sa isang araw kumikita siya ng 1 milyon. Anong trabaho kaya o negosyo yung puwedeng magpakita sa'yo ng ganito 'no, milyon kada araw yung kita niya. Kung iko-convert sa peso 'yan 'no, 1.1 million 'no, or sabihin na natin 1 million. Anong trabaho kaya o negosyo? So pinapakita natin 'to, ibig sabihin nito kung nagawa nila, kaya din po nating gawin 'no, kasi tayong mga Pilipino madidiskarte tayo. And para mag B5 hindi natin kailangan ng 16,000 na team member 'no, 1,500 lang po, 1,500 lang na team member, B6 tayo. So kaya kami dito, ito yung tinatrabaho namin 'no, kung paano, ma-reach 'no, ma-reach namin yung B6 'no. Kasi itong B6 na 'to, ito na yung pinaka-goals, na parang ito na yung pinaka-finish line 'no. Kasi itong Royal Queen hindi natin siya tatrabahuhin habang buhay. Kasi kung habang buhay natin 'tong tatrabahuhin si Royal Q, wala din pinagkaiba 'to sa employment 'no. Kung nasa employment ka, 'di ba, magre-retire ka. Dito 'pag na-reach mo yung B6, retired ka na nun, maaga na yung retirement mo 'no, depende sa kilos mo kung paano mo siya, tatrabahuhin ng mabilis. So now, eto yung official website ng Royal Q. So, time tested na siya for more than 3 years 'no, mula nung ni-launch siya globally, 3 years pa lang po siya 'no, pero meron na siyang track record. Eto na yung track record niya, 2 million na ang kanyang user or subscriber sa loob na lang ng 3 taon. Ang total accumulated profit niya na is $160 million or 8 billion sa peso 'no, sa loob lang yan ng 3 taon, and, nadadagdagan pa yan.
and nasa 200 plus countries siya 'no. Wala siyang border 'no, kasi cellphone tsaka internet lang yung kailangan. So, ano ba yung gagawin natin, paano magsimula? Kailangan lang natin i-activate yung robot natin 'no. Kailangan natin pondohan ng, 120 activation, 20 advance gas, and trading capital 'no, yung suggested natin minimum $100. Total of, 241 'no, kasama yung, transfer fee. So, attend lang ng mga trainings 'no, katulad nito. Actually, may mga iba pa tayong training 'no, kasi ito introduction lang. Meron pa tayong mga mas malalim 'no, about dito sa ginagawa nating, negosyo. And kailangan po matutunan mo 'no, na i-instruct yung robot. Bakit natin i-instruct yung robot? Kasi tools lang siya 'no, tools lang siya para mag-trade ng crypto 'no. So yung tools siyempre dapat alam mong gamitin 'no, kung for example martilyo, 'di ba dapat alam mong gamitin yung martilyo. So parang gano'n 'tong Royal Q. Tools siya, so 'pag tools kailangan alam natin siyang gamitin at i-set up. So kung hindi ka pa marunong, huwag kayong mag-alala 'no, kasi marami tayong, coaching, mentoring, and mga webinars. So ayan, too many of us are not living our dreams because we are living our fears. Take your own decision and live your dreams. So with that, diyan na po nagtatapos yung ating, webinar ngayong gabi 'no. Kung may mga katanungan tayo, puwede natin i-raise yung ating mga questions, puwede nating i-chat diyan sa, ah, chat box, and puwede tayong magtaas ng kamay 'no, para ma-unmute yung inyong mikropono. Yan.